Eto, mainit na balita. Bagong lineup ng Gilas para sa July qualifiers at Asian Games may malaking pagbabago dahil sa pagpasok ng mga batang players. Sino ang 7 players na posibleng matanggal sa pool alamin? Samantala, all-in na din ang Japan matapos maglabas ng pool para sa Asian Games. Mga bigating current NBA players at mga ex-NBA players isinama na. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayong araw. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Ito na nga mga idol, naglabas na ang Japan ng kanilang 53-man pool para sa FIBA World Cup qualifiers at sa darating na Asian Games sa September. At talaga namang mapapanganga ka sa dami ng mga bigating pangalan na isinama nila sa listahan. Kung titingnan nyo ang listahan mga idol, hindi lang to basta-basta team dahil all-in na talaga ang Japan sa kanilang preparasyon. Nandito ang kanilang mga bigating current NBA players gaya ni na Rui Hachimura at Yuta Watanabe, pati na rin ang mga pamilyar na muka sa international game gaya ni Yuki Kawamura at ang sharpshooter na si Keisei Tominaga. Matindi ang pool na to dahil pinagsama nila ang experience ng mga veterans at ang energy ng mga batang players para masigurong solid ang performance nila sa world stage. Kapansin-pansin din ang mga pangalan ng mga half-foreign players nila na kasama sa pool gaya ni na Luke Evans, Sean Marion Williams at Kyle Richardson at iba pa. Kasama ang mga in-house naturalized players nila na sina Alex Kirk at Josh Hawkinson. Makikita natin dito mga idol na seryosong-seryoso ang Japan Basketball Association sa kanilang programa. Hindi lang to basta-bastang listahan dahil pinagsama-sama nila ang mga veterano at ang mga batang talent. Isipin nyo, 53 players ang tinawag nila para siguradong may pagpipilian silang mahuhusay na lineup para sa iba't ibang kompetisyon. Grabe ang lalim ng bench nila at talagang pinaghahandaan nila ang bawat aspeto ng game. Ito ang patunay na balak talaga nilang nakawin ang ginto sa Gilas this Asian Games. Anong masasabi nyo dito mga idol? Sa tingin nyo ba ay ito na ang pinakamalakas na version ng Japan basketball team na makikita natin? Sa ganitong klaseng lineup, mukhang mahihirapan talaga ang ibang teams na tapatan ang kanilang firepower at depth. Talagang nakaka-excite makita ang mga ganitong balita dahil tumataas ang level ng kompetisyon dito sa Asian region. Hi guys! Kung naghahanap ka ng legit Gilas jerseys, marami tayong partner stores ang nagbebenta niyan. All you have to do is i-click lang yung link sa gilid ng mga video at magpa-pop na yung mga stores sa gilid. Get yours now guys at huwag kalimutan mag-subscribe kay Overdrive Highlights. Pero syempre mga idol, hindi rin magpapahuli ang ating Gilas Pilipinas dahil may mga balita ring lumalabas tungkol sa bagong lineup natin para sa July qualifiers. Mapapansin natin na may malaking pagbabago sa direksyon ng ating national team, lalo na sa pagpasok ng mga batang players na inaasahang magbibigay ng bagong buhay at bilis sa ating rotation. Ang tinutukoy nating isa sa mga posibleng makita sa July qualifiers ay etong si Benny Boatwright. Dahil bukas na bukas ay a-attend na etong si Benny sa last hearing nito para sa kanyang naturalization na matagal-tagal din hinihintay ng fans. Kasama din sa nagpapa-excite sa magiging lineup ng Gilas ay ang pagpasok ni na Justin Baltasar at Mike Phillips na magiging senyales na may malaking pagbabago sa magiging roster ng Gilas sa July qualifiers at Asian Games. Though magiging kritikal ang pagpili sa magiging lineup sa July, ang Asian Games ang paniguradong paghahandaan ng Gilas. Since pasok na rin naman tayo sa second round ng FIBA qualifiers, though ayaw naman nating isakripisyo yung karangalan ng bansa kung matatalo tayo sa Asian Games, kaya para sa akin mas importante ang pagdepensa sa ginto sa Asia. Pero parehas na importante yung mga games ng Gilas mga idol, no? What I mean lang is mas dapat palakasin ng Gilas ang lineup sa Asian Games since Asian supremacy ang pinaglalaban natin. Para sa akin lang naman, may mga players kasi sa Gilas pool na medyo masasabi nating hindi talaga effective sa international stage. Para sa akin, medyo nawawala na yung input ni na Thompson tsaka Newsome sa mga recent games nila. And nakikita ko na mas nagkakaroon ng pace ang laro with Juan Gomez Del Llano and RJ Abarrientos. Pwede siguro pagpahingahin na muna sina Scotty at Newsome at ipalit sina JGDL at Abarrientos. Then i-retain si CJ Perez as backup playmaker sa shooting guard.
Dwight Ramos can still a reliable shooter sa kanyang position pero need talaga mag-add ng solid shooter gaya ni na Jordan Heading, Ray Parks or Javi Gomez. Sa SF position, since nagpaalam na yata si Malonzo sa Gilas, this is the time na ibigay na lang kay Justin Baltasar yung spot niya. Then retain KQ and Tamayo sa position na yan since silang tatlo naman can still play as stretch 4 sa rotation. Oftana can be reserve siguro. Sa forwards, Mike Phillips can do his job sa position na yan. Then add yung mga sentro natin na sina QMB at AJ Edu. Remove Junmar, I guess. Then add Benny Boatwright kapalit ni Justin Brownlee. Para sa akin, perfect roster yan since mabigat-bigat yung mga laban ng Gilas this year and hindi naman tayo kulang sa players, mali lang siguro yung combination ng players sa rotation ni CTC. Palagay mo, Idol, dapat na bang tanggalin ng ibang players ng Gilas para mag-move forward na ang ating national team? Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo.